So, pasensya na kasi maingay sa labas kasi naka-open yung ating window dito sa harapan. Okay, at maingay talaga dito sa amin kasi along the road tayo. Yung topic natin for today is about lost SIM cards. Okay, so naranasan nyo na rin ba na nawalan kayo ng SIM card at nataranta kayo, nawala yung cellphone nyo, tas yung cellphone nyo, syempre andun yung SIM card natin, nawala kasama yung phone. So, ano nga ba yung kailangan natin gawin? So, ito kasi naranasan ko to at last year pa to. So, gusto kong i-share sa inyo, matagal na to gusto kong i-share kasi nga, that time, di ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nawala talaga. So, unang-una, wag po kayong magpanik. At, for awareness, yung SIM card po natin is nakarehistro sa ating pangalan. At meron na po talaga tayong mga registered, 'di ba, SIM cards ngayon. Last year pa at hanggang ngayon. So hindi natin magagamit ito kung hindi ito nakarehistro, lalong na kapag hindi ito nakarehistro sa ating mga pangalan. 'Di ba? So meron kasing mga application din na napaka-importante sa atin at especially kung about ito sa bank accounts or sa mga e-wallets na ginagamit natin at nakabind yung ating SIM cards. So ano nga ba yung kailangan natin gawin kapag nawala yung ating SIM cards? So first talaga is huwag tayong magpanik at kapag nawala yung SIM card natin at hindi na talaga natin mahanap, so yung kailangan nyo lang gawin is pumunta kayo doon sa ating, meron kasi tayong mga requirements bago natin syempre kailangan yun, bago natin yun maibalik. So kung gusto nyo talagang maibalik ulit yung SIM card nyo, same as sa nawalan yung SIM card, so kailangan natin ng copy. Okay, so last year, dun ko nalaman na pwede palang copy yung ating SIM card na nawala. So, yung gagawin natin is, kailangan lang natin mag-file ng requirements natin. Okay, unang-una, kailangan nyo talaga na hanapin muna yung SIM card. For example, kung meron po kayong idea na baka na-misplace lang or hahanapin nyo muna, baka andyan lang or baka makita nyo pa. So, kung meron kayong time na hanapin yon, hanapin nyo muna kasi eto kasing pagpalit ng SIM card natin sa old SIM card into new, at kahit na sasabihin natin na pwede naman talagang palitan, medyo iisipan din natin na syempre may isip natin may gastos. Okay, may gasto po yung ating pagpalit ng SIM card at medyo pricey lang siya dito sa amin. Okay lang naman, hindi naman siya aabot sa 1K, pero kapag wala kayong pera at isipin nyo muna talaga kung saan nyo nilagay yung SIM card. Pero importante po talaga yung SIM card para sa inyo at hindi nyo na po talaga mahanap-hanap, that's the time na pumunta na po talaga kayo doon sa kailangan puntahan. Okay, so unang-una, kailangan nyo pong kumuha ng affidavit of lost. Okay, saan nga ba makukuha itong affidavit of lost? Itong affidavit of lost, so mahahanap nyo po dyan sa lugar, sa inyong mga lugar kung saan meron po silang office. Gaya dito sa amin, meron po kaming office ng mga abogado, or syempre may abogado. Yes, kailangan po ninyong kailangan nyo pong hanapin yung office ng abogado para makagawa po tayo ng affidavit of lost at para po mabigyan po kayo ng kopya ng affidavit of lost or yung important letter ng affidavit of lost. At kapag meron na po kayo nun, so bago yon magbabayad kayo ng 200 pesos. Dito kasi sa amin, nagbayad kami ng 200 pesos.
bago namin makuha yung affidavit of loss. Okay. So, yun na, binigyan na po kami, and after nun, pumunta po kami doon sa lugar kung saan sinabihan kami na pumunta kami doon sa lugar ng, nakadepende kasi kung anong klaseng SIM yung ginagamit nyo. For example, Globe or TM. So, pupunta kayo doon sa kanilang office, sa network nila. Syempre doon kasi andun yung, kasi yun yung SIM card na ginagamit nyo. So, kung saan po yung office nila, doon po kayo pumunta. Okay, so, naka Globe network kasi ako. So, yung nangyari is pumunta kami doon sa isang mall. Yung pinuntahan namin is yung Globe network. So, doon kami pumunta. At pagkatapos nun ay nag-ask kami doon, yung second step namin. Okay, kailangan yung mag-ask ng assistant doon para mag-guide po kayo kung anong gagawin nyo at kung saan po kayo pupunta. Kasi meron po silang steps kung paano po. Okay, kung paano nyo gagawin yun. So, second is, yun na nga, andun na kami. At binigay na namin yung papel. So, sabi namin sa isang lalaki doon na nawalang SIM card. So, kailangan namin, gusto naming ibalik yung same number. Or gagawa tayo ng duplicate ng SIM card. So, yun na. Ang sabi sa amin is, ililista muna namin yung name namin. So, after no, naglista kami ng name. Naglista ako ng name kasi yung SIM card ko yung nawala. At pagkatapos nun, okay, i-guide kayo nila. So, meron silang online, parang registration. So, meron po talagang online registration. At yung kailangan po natin gawin doon is, kailangan po tayo pumunta sa kanilang network. Meron po silang link. Meron po silang link na kailangan natin puntahan. Nakadepende po kung anong SIM card yung ginagamit natin. At ibibigay nila yun at ikaw na po bahala ang schedule. So, yun pong link na yun ay kailangan po natin na i-schedule yung ating, meron po kasi silang scheduling for that. Kasi marami po kasi sa kanila yung mga yung mga pumupunta para din hindi lang po kasi tayo yung nawawalan, hindi lang po tayo yung may problema sa nila, network or something. Meron ding ibang tao, so may schedule po talaga yan. Okay, so doon sa link na yon, doon po natin sa website na yon makikita, okay, kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kapag clinic mo yon ay meron po talagang lalabas doon na kailangan mong fill upan through online. So, after mo yung fill upan at magsiset na kayo ng case schedule para doon. So, sila yung magbibigay ng schedule. So, ikaw, ipapasa mo lang yung na-fill up mo doon sa online, sa kanilang office, or ipapasa mo lang yun doon, isasend mo lang, at pagkatapos ay magbibigay sila sa inyo ng schedule kung kailan kayo babalik. Okay? Para ma-process na nila yun. So, ganun lang kadali. And after nun, hindi ko alam kung same ba or same ba yung haba ng days or weeks, or hindi ko alam kung baka pati months pa matatagalan. Pero para sa akin kasi, yung sa akin is weeks lang. So, naalala ko, mga ilang weeks lang yun. Basta weeks lang sa akin. At, yan na, may schedule na kami, bumalik kami after na nun. At, andun na kami. So, pumila na kami at inaksikaso naman talaga kami. At, yun na, kailangan nyo lang po talagang, okay, ito ha, bago kayo pumunta doon, kailangan may pera kayo, guys. So, lahat kasi ngayon, hindi na kasi natin malalaman kung may bayad. May mga ganyan kasi di ba? May bayad, merong wala, merong
Pero I think ito kasi ikaw mismo yung magpapagawa. So, kailangan talaga ng bayad. Okay? So, kasi syempre yung kanilang trabaho doon, di ba? Kailangan talagang magbayad. For the SIM card, nagagawa sila. Okay. At yung bayad doon is about 500 plus, mga ganun. So, kailangan kapag may ganong pangyayari, kailangan nyo talaga ng may pera. Diba? Kasi, pag pupunta kayo doon, hindi nyo alam, baka, ay, kailangan pala ng bayad, may bayad pala. So, kailangan talaga may pera tayo kapag may lakad, or kapag may pupuntahan tayo. Diba? So, hindi lang doon. Syempre, hindi natin alam, nakaano tayo doon ng, mga bagay-bagay. So, kailangan may pera tayo kapag may lakad tayo. At ready tayo kasi itong mga ganitong happenings is kailangan po talagang meron po tayong ibabayad sa tao. So, yun din kasi yung kanilang requirements at yun din po kasi talaga yung kanilang rules, 'di ba? At saka meron din po talaga silang requirements at ganun po talaga. So may bayad po talaga yun. So kailangan lang po talaga tayong mag-ready ng pera para doon. At yun na, after in a while, ilang oras, ganun. I think hindi ko alam po ilang oras yun, or basta nagantay po kami ng matagal-tagal kaunti. At yun na, nakuha na namin yung SIM card. So, ganun lang po kadali yung ang processing. At hindi naman po nakakainit. Okay, maayos naman lahat at hindi po nakakainit. Yun nga lang, kailangan mo lang talagang maging mapasensya kapag nag-aantay ka, o kapag kailangan mo talaga, syempre kailangan mo mag-aantay, diba? So, yun lang, pasensya lang talaga at kailangan mo rin talaga ng budget para dyan. So, ganun lang kadali. Yun lang po ang aking may share for today. Thank you so much for watching and ingat lagi. Bye!